Good morning mga kasipa. So panibago na naman tayong gawa ngayong araw, troubleshooting. So aalamin natin kung ano ang problema. So problema nito ay namamalya. Mamalya daw. Tingnan natin yung charging system kasi papabago na daw. Ito na. Buksan natin. Yun. Nakita nyo, todas. Ayan, mga kasipa. So, maaga na naman tong trabaho. Simulan na naman natin. So, ayan. Makita nyo yan. Dami. Wirings. So, yan yung tinatawag nating buhol-buhol, pansit malabon. So, ang gagawin natin mga kasipa dito, dahil ito, inayawan na ng mekaniko kasi hindi na mapatuga, namamalya daw. So, ngayon, sabi ng mekaniko, dadalhin muna dito sa atin, iayos ang kuryente. Dahil daw sa kuryente. Bakit nasabi sa kuryente? Kasi nakilalinis na pala to. So, hindi pa rin mapatuga yung karburador. Tapos, itong wirings niya is ganitong klase. Kaya ngayon siguro kaya namamalya sinabing kuryente. So ngayon ang gagawin natin, itatama natin yung wiring na ito. Lilinisin natin. So ito yung before mga kasipa. Tatagtagin ko lahat yan. Tagtagin natin lahat yan. Yan, kita nyo ang dami. Tapos, yun. So direct capacitor. Ito mga kasipa, old school design kasi ito. Ito yung tinatawag nating bridge rectifier nung araw. So ang problema nito masyadong malakas mag-charge. Okay, so hindi pwede ito sa mga malilit na battery puputok. Okay, delikado dito ang CDI at saka mga ilaw. So pwedeng pundihin nito. Thank you. Sorry. Sa CDI, pag pumutok ang fuse or nag-shorted, todas ang CDI dito. Kasi kahit lagyan po natin ng switch ito, hindi po makikita yung tamang voltahe dito. Kaya ang gagawin natin dito, tatagtagin natin to, tapos lilinisin natin yan. Tapos tatry natin mamaya. Pagkatapos natin may tama lahat ng kuryente, pwede niya nandalin sa mekaniko kung hindi pa natin makuha sa wirings. Ayan. So, babaklasin natin ito upuan. Ito na mga kasipa. So, nabuksan na natin yung kanyang tangke at saka yung upuan. So, ngayon, aalamin natin kung saan papunta yung mga connection. Kasi, ang problema kasi nito is namamalya pag nire-rev. So, alamin natin kasi inayawan nga ng mekaniko dahil siguro sa wirings kaya sabi ay sa electrical. So alamin natin ngayon. Hindi ko na siya pinandar mga kasi nandito si kuya nakarang araw. Pinapunta natin sa mekaniko kung tropa yung malupit din is kailangan daw muna may tama muna yung voltage bago siya mag-asinta ng ito. Kasi sadya nga namang napaka, ayan kita nyo ba yan, napakadaming exist mga kasipa. Hindi natin alam kung saan nagpupuntahan itong mga to. Tapos ang CDI, tinalot nila nun yan for troubleshooting. Dinagdagan nila ng grounded. So mahirap kasi ang mga kasipa, hindi gumagamit ng tester. So pag hindi ka gumamit ng tester dito, tapos puro ka lang talop, ito das talagang yung CDI. Kita nyo yan, puro talop yan. So lilinisin natin yan mamaya, ayusin natin yan. Tapos battery. Kuya, may padlock to. Tatanggal nga ang padlock. Yan. Dito mo tayo. Ito yung before mga kasipa, no? So, mamaya natin susuplayin itong mga to. Ito. Hindi muna natin gagalawin. Pupunta muna tayong battery. Bago natin galawin itong mga octopus connection. Yan, makita nyo. Yun, no? Yan, makita nyo. Octopus connection. Yan. Yan. So, ito yung battery. So, aalamin natin dito yung battery. Base dito. So, sobrang kurusyon. Yan, makita nyo. So, ang battery mga kasipa, hindi dapat ganito yung mga status. So, kaya natin to tinitingnan kasi may mga bara akong masilan. May mga bara akong masilan pagdating sa kuryente. So, kailangan alamin muna natin lahat ito. Tapos ito, tatry natin i-restore ito mamaya. Itong battery niya.
Tsaka itong terminal. Pag di natin kayang i-restore yan, papapalit tayo ng bago. Kasi kailangan natin dito intact. Actual na. Kasi troubleshooting, matinding troubleshooting. Nakailang ano na, lipat na. Mekaniko, electrical. So, ito yung pinaka-final sa atin. Ano. So, lahat ng to, linisin ko. Battery. Yan. Tapos, linya. So, yan. Yan. So, tatagtagin natin lahat yan, mga kasipa. Okay? Yan. So, ito yung before natin. So, kakalasin ko na to mga kasipa. Kasi, hindi po advisable yung diode capacitor. Lalo na, ito yung tinatawag natin problema ng diode capacitor. Pag yung battery ay corrosion, saka malfunction. Bakit mga kasipa? Kasi pag walang pagtatapunan ito ng charging o yung rectifier, yung kanyang direct current output, wala pang pagtatapunan niya, tapos naglolos contact, todas po dyan ng CDI, tsaka mga ilaw. So, iinit po yun, yung terminal, o kaya, mag-fluctuate yung kurente pa bago-bago, kalaunan, mapupunti ka ng ilaw, CDI mo, may posibilidad na magkaroon ng epekto sa CDI. Kaya mga kasipa, may posibilidad na mga epekto ng electronic component dito sa loob. Kasi hindi maganda yung voltaheng labas at pasok nito. So hindi maganda, kaya mangyari ma-over-stress ito. Ayan. So ang gagawin natin, lilinisin natin ngayon ito. Okay? So yan mga kasipa. So nilagyan nila ng patayan. So kahit lalagyan mo po ng patayan ito, napakataas pa rin ng voltahe mo. So kahit lubat pa yung battery mo, mataas na agad. So ang nangyayari sa battery, stress or madaling masira. Kaya lumulubo or pumuputok. Okay? Yan. So tinagtag muna natin pupunta sa battery. Tapos ito, pupunta sa yan. So ito yung sa grounding. Ito yung mga maling paraan ng connection mga kasipa. Buhol lang dito. So pag nakabuhol lang, makikita nyo ito, kulay itim na yung kanyang connection. Ayan. Makikita nyo, lost contact na mga kasipa. Hindi na po 100% dyan yung daloy ng current o yung cycle nya. Bawas na po dyan, nasa 70% na lang. So isa, ang dami natin nakitang problema, no? Ayan. Tagtagin muna natin yan. Tapos ito, ayan, tatanggalin ko muna natin. Ayan, mga kasipa. Totally overall cleaning natin ito. Wiring cleaning natin ito dito sa charging system. Okay. So, ayan. Ayan. So, kita nyo, tinalop na naman. So, maling pamamaraan na naman niya kasi talop. Pwede naman na nilang isama dito or itornilyo na lamang kasi may body ground naman or dito na lang lalagay. So mali po yung tinatalop nito kasi gaya nito, may talop na yan. Pag nabasa po nang nabasa to, pwede magkaroon ng corrosion, loose contact. Yan, so bubuksan natin yan. Mga paglaruan. Tanggalin natin ito mga kasipa. Yan. Tanggalin natin. Tanggalin natin lahat. Tapos itong dalawang tornilyo mga kasipa, tatanggalin nyo rin. First step procedure dyan mga kasipa, babasahin natin yung resistance mamaya nung kanyang stator. Kasi kailangan ma-reading natin ng tama yung kanyang pulser resistance at saka yung stator resistance para makita natin kung may leak o nagbabago yung reading. So, natanggal na natin. Ayan, yung ground. Ayan, so kita nyo, tanggal na natin. Ngayon ang gagawin natin dito, ito. Ayan, kita nyo mga putol-putol na. So tatalupan natin yan. Puputulin natin, i-reading natin mga kasipa. Yan, sa charging system ito. Itong kulay pink, charging system output, o tinatawag nating charging coil.
itong dilaw sa light coil kung tawagin natin, regulating line. Tapos itong puti, output, papuntang battery, papuntang susian. Ground, input, output. Ayan. So, babalatan natin, aalamin natin kung tama nga ba yung resistance na binabato ng ating stator. Ayan mga kasipa. So, sisit natin sa resistance. Yun. Ayan. So, lagyan natin sa resistance. Dapat makuha natin dito 0.4 ohms. Magsimula tayo dito sa may charging line papunta sa light coil. Ayan. So, kita nyo. 1.0. Masyadong mataas. Yung 1.0. Ayan. Tapos sa groundings. So, may nare-reading ako 0.483. So, tatanggalin ko muna yung CDI para hindi siya mag-exist. So, kasi minsan may na-check tayo dito sa CDI. So, alamin natin dito kung may reading ulit. Ayan. So, kung makikita nyo may reading 5,000 nakalagay dyan. Ayan. 5.48 ohms. So, suspected. So, aalamin natin itong wirings na ito kung bakit nagkaroon siya ng reading. Ayan. Kasi, ito sabi nila na floated na daw dito. Ito sa magneto. Yung stator coil dito, na bago na daw. So, dapat, ginawa nilang bridge rectifier yan. Wala na dapat reading yan. Okay? Bababa tayo, papitayin natin yung socket. May posibilidad kasi mga kasipa, itong socket na ito nagkakaroon ng corrosion din. Ayan. Step by step procedure, kukunin din natin yung resistance papunta na mismo sa stator ground. 237 ohms yung kanyang pulser. So, ibig sabihin yun yung reading na tamang reading. O, yun yung tinatawag nating sakto lang. 237 ohms. Okay. So, lilinisin na natin. Malinis na mga sipa. Ito, tatagtagin natin itong regulator. Ayan. Tagtagin. Basa lahat ng hose. Linisin ko na to. Ayan. Tanggalin ko tong regulator mga kasipa kasi ipo-full wave na natin. Tapos natin tanggalin yung regulator. Ayan. Iayos na natin. Tapos ito, lilihain natin yung terminal pin. Tapos pupunta naman tayo sa battery. Okay. Pupunta naman natin mga kasipa yung kanyang battery para tagtagil yung battery. Yun. Tatanggalin natin yung battery para malinis yung mga terminal.
So, ang tamang pagkalas mga kasipa, alamin nyo kung saan yung negative. Yun yung unang tanggalin nyo. Pag nagtatanggal kayo ng battery, una ang negative. Pag nagkakabit naman kayo, una ang positive. Yan, so nandito ang negative. Ito muna yung una kong tinanggal kasi in case na lumapat itong tools ko, bakal, hindi siya dumiklap, hindi siya didiklap. Yan, so nakita nyo, puro naknak ng ano yan, ng korosyon. Kasi na-bloated yung kanyang battery parang lumubog. Yan. Yan, so natanggal na natin yan. Kita nyo yung mga korosyon na yan. Yan sobra. Sobra yung kanyang korosyon. Yan, kita nyo itong mga korosyon na yung mga kasipa. So, isa yun sa dahilan kung bakit mamamali yung mga motor natin. Kasi, hindi natawid dyan na maayos yung kanyang kuryente. Yan, so ibababa natin to. Bababa natin itong battery. Ari pala ano. Yan. Kaya pababa nga ako ng battery ko yan. Pahugot nga ako. Tulak na natin. Yan. Yan, so hugutin natin yung battery, tapos i-refresh ko yung mga kasipa. I-jump shock natin, tapos saka ko lilinisan. So matindi-tinding linisan nga ito mga kasipa, kasi napakatindi no kanya troubleshooting. So namamalya pag nire-rev natin. So mga 2000 RPM, palyado na. Okay. Yun, tanggal. Okay, so natanggal na mga kasipa, no? Ito yung result ng battery. Mamaya jump shock natin to. Tingnan natin. Yan, no? Puro mga ano na. Lumubo na mga kasipa. Ito yung epekto ng David capacitor. Kasi mga kasipa, ang David capacitor, over voltage po niyan. Napakataas po nung kanyang charging voltage. So hindi po kailangan voltahe. Amperahe po dapat yung patataasin natin. Yung voltahe po dapat nasa 14.8 pa rin para good. So ang diode po capacitor kasi maabot siya ng 18 volts pag may battery hanggang 20. Pag wala po maabot siya ng 100 volts pag wala pong battery. Ang diode capacitor pag ni-rev natin. Okay? Yan. So ito yung mga before. Okay? So sisimulan na natin mga kasipa linisin, ano? Mamaya na ulit yung after. Thank you. Ito mga kasipa, so binuksan na natin yung kanyang stator. So ang tumambad sa atin ay yan, kita nyo yung dugtungan na yan. So wala man lang pang cover o yung tinatawag nating heat resistance na mga hose kagaya nun. Yan, so alam nyo po ba yung maging delikado rito mga kasipa? Kasi pag umikot na po yung magneto natin, nagkakaroon na po ng power yan. Kakaroon na yan ng kuryente. Tapos, matindi po dyan vibration. So, yung vibration po yan, pag sumugat po yan dito sa magnetic coil, anytime na po yan, ay pwedeng magbigay ng sunog. Or, kung hindi masunog, yun yung tinatawag natin pamamalya ng ating mga motor. Kasi mayroong tinatawag na grounded. Yan, mga kasipa. So, ito po yung mga iwasan nyo pag nag-modification kayo ng mga stator, yung gantong klase. Ayan. Tapos yung ganyan. So dapat pag nag-modification po kayo nito, laging naka-safety first para maiwasan nyo yung mga problema na idudulot nito katagalan. Kasi vibration, napakahirap na kalaban. Okay? So yan yung ano natin. So ilalagay na namin yung battery. Nilinis ko na, na-jump ko na rin. So, alamin natin mamaya yung voltahe, mga kasipa. Ayan, so napakahalaga mga kasipa, proper maintenance tayo weekly.
titingnan natin lagi kung may korosyon ito, yung namumuti-puti. Yan, para hindi madaling masira yung ating battery. So napakalagang laging nalilinis yan. Pangalawa, hanggat maaari hindi nababasa dapat yung battery para hindi madaling masira, kasi nagkakaroon niya ng shorted pag nabasa yan. Okay? Tapos ito na yung kanyang after. Kaninang ginawa namin. So makita nyo kanina, so napakakapal dito ng wirings. Yan, so sorry. Na-full wave ko na mga kasipa. Tapos protection fuse, nilinis ko na rin para intact yung kurente. Tapos yan, tinama ko na lahat ng kanyang wirings. So back to normal na siya. So napakalaki ng alwan ng kanyang voltahe ngayon. Intact na, wala nang exist kung saan saan pumunta. Wala nang shorted. Yan. Tapos kakabit ko na ngayon yung battery. Aalamin naman natin kung nagcha-charge na or kamusta yung ginawa natin. Okay? Yan. So ito na yung ano natin mga kasipa. After natin. So nalinis ko na yan. Intact na. Yan. Nakahinang yan. I-terminal. Nakahinang. Positive at negative. Tapos pagdating dito, ganun din. Naka-terminal din tapos nakahinang. Tapos proper wiring. Para kung ano yung voltahe ng battery, yun yung voltahe pagdating dito sa output. Okay. So, tatry naman natin ngayon voltahe yan. Yan, try natin voltahe. Yan, makita nyo mga kasipa, intact na. 12.98 accessories line output. So, ibig sabihin accessories, pinakadulo na ito ng ating voltahe. So, 12.99 na. So, ibig sabihin intact na yung battery. Compare kanina, mababa kanina. Kasi, maraming mga pinagbulan. Tapos, yung mga connection niya is pansit kung saan saan nag-exist yung voltahe. So, ngayon, malinis na, intact na lahat. Papandarin naman natin, titingnan natin kung kamusta ang voltahe. Left signal, right, functionable, battery operated headlight, high, low, sina. So, stable yung kanyang current. Kung ano yung voltahe ng kanyang battery, yun yung voltahe gumapang dito, papunta dun sa wirings, harness, tapos naglabas, papunta sa accessories line. Tapos, tinik natin tong output. So, same, parehas. Okay, papandarin naman natin ngayon. Ito naman kasi pa yung linis natin ngayon. Compare nung kanina. Okay, sige. Try natin pandarin mga kasipa. Intact na yung kanyang voltahe. So, kaya pa-start nga ako. Oo nga pala, lagis pa. Mga kasipa. So, tatry natin 12.98. Yan. So, one click. Yun o. So, tumataas. 13.7. Pare ba ko nang dada ko eh. Yan. Makita nyo. 13.9, 14.3. Okay, so ayos na yung kanyang charging system mga kasipa. Isisit na lang natin yung kanyang karburador para okay na. So, excuse me. Ibig sabihin, problem solved niya sa kanyang charging system, intact na lahat ng kurente hanggang doon sa CDI. So, wala nang pagmumulan yung problema pagdating sa kurente kasi hindi magawa-gawa nung gumagawa kasi hindi niya alam kung saan niya tutukuin, kung kurente ba or spark plug. Kasi pag nagluko ang karburador, pag nagluko yan, tapos nagluko yung electrical mo, so napakahirap pong kaso niya mga kasipa. Tapos hindi nila alam yung electrical nung barako, so hindi nila alam kung saan sila dyan mag-a-adjust. Mangyari dyan kung ano ipapabili sa'yo, paulit-ulit na gastos, paulit-ulit na problema. So ang ginawa niya muna is, dahil hindi mapatuga dahil sa palyado, dinala muna sa atin, pinayos yung wirings para malinis lahat. So tinester natin lahat, yung mga sinugat nila, pinagdugtungan nila, itinama na natin, sinikipan natin lahat ng mga connector, tapos hininang natin lahat. So walang dahilan para mag-loose connection na yung wirings. Kaya mga kasipa, so mas madali na sila mag-troubleshooting dito sa karburador kung namamalya. Pero base dito, sir, parib nga ako. Yan. 14.7 mga kasipa yung kanyang voltahe. Yan. Yan yung battery. So intact lahat. Yan, napakahalaga mga kasipa yung intact lahat ng ating wirings, ano, kasi pag nagmalfunction po yan, matinding kalaban natin yan. Paulit-ulit na gastos, tapos hindi magawa dahil sa loose contact connection. Napakasilang pa man din ng barako natin. May mga barako ayaw mag-register ng mababang voltahe, ayaw i-reading ng kanya CDI. So napakahalaga intact yung kurente. Okay?
Yan mga kasipa. 14.8. Okay, thank you for watching. Powered by Albert Sodos Group. So Barako 175, problem solved sa electrical. Thank you.